Wala na akong nakalimutan, Sister Nance? Wala na. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved and being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Basahin ko sa Tagalog, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa ay maglalaho. At ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yung mga ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Anong ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok, at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Praise God. Gusto ko sanang mangaral tungkol, kasi Christmas season na mga kapatid. Balik tayo doon sa Matthew chapter 1, sa Luke chapter 2. Di po ba? Sa mga stories. Actually, mayroon naranasan na nating mapakinggan ang whole story nun. In-arrange natin yan in order last time. Pero this time mga kapatid, para bang may bumubulong sa akin na sinasabi, tapusin mo muna yung 2 Peter bago ka lulundag doon sa the gospel. Praise God. Which is totoo nga naman mga kapatid, parang unfinished business itong 2 Peter na pagbasa natin. Dahil kung maalala nyo, may message na tayo dito na ang pamagat ay faith conquers all. Maalala nyo? 2 Peter din ito, I think last month lang yon. Pero ngayon, pamagatan natin mga kapatid, at salamat sa pagtulong sa akin sa pangangaral, dahil alam kong tinititigan nyo ako, bawat isa tinitingnan ko, tinititigan ako. Praise God, pagaling na ako ng aking sakit mga kapatid. Ang iba sa inyo, gumaling na. Ang iba, pagaling pa lang. Ang iba, mayroon pa. Okay, pamagatan natin ang mensahe sa hapong ito, the temporary trinkets of our time. No, alam ko ano kayo. Nandyan ba ang title? Alright. Ang pansamantalang mga palamuti. Okay? Or burluloy. Literally, ang palamuti is mumurahing hiyas. Mumurahing hiyas. Okay? Ng ating panahon, ang temporaryong mga dayan-dayan. Bisaya yun. Sa atong panahon, dagiti temporaryo nga arkus, iti panawen tayo. Praise God. Ang temporaryo nga mga alahas sa aton panahon. Panginoon, tulungan niyo po kami sa hapong ito, Lord God. Salamat sa pangungusap niyo na po sa bawat isa sa amin. What a sight of body ministry na nasaksihan at naranasan namin sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran. Salamat, Lord, at pinagkaisa niyo po kami sa lugar na ito, kung saan pagsasaluhan ng iyong salita, Lord. And Lord, madama ang iyong presensya, ang kalakasan na sa iyo lamang nanggagaling, ang kapayapaan, ang pag-ibig,
pag-ibig, Lord God, hallelujah, at ang katuwiran. Lord, samahan niyo kami patuloy, Panginoon, sa hapong ito, Lord God. Buksan niyo po ang aming spiritual eyes, O Lord God, sa mga uhaw at gutom, Panginoon. Busugin niyo po sila. Sa mga naghihingi ng direksyon sa kanilang buhay, mangusap ka sa kanila, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na kayong umupo, mga kapatid. Ituloy nyo na yung malakas na palakpak. Kung gaano kayo kaliksi, sumayaw dito, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Woo. Praise the Lord. Ayaw kong piliin ang first word na ito sa mensahe, mga kapatid. Pero ulitin ko lang, ano itong trinket? Sa English, sabi ang trinket is a small ornament or item of jewelry that is of little value. Isang maliit na palamuti, burluloy, mamurahing hiyas, o bagay ng alahas na maliit ang halaga. Gamay nga dayan-dayan o butang sa alahas nga gamay ra ang kantidad. Basit nga arkos, wenob, banag nga alahas nga basitit, patig na. Okay yan? Patig na. Alright, mga ang iba. Praise the Lord. Isa kagamay nga alahas o kung alahas nga jutay ang bili. Praise God. It is fully to invest all here on earth. Alam ko masasabi natin ang bilis ng panahon. Praise God. Kung magpa-advise tayo sa mga advisor sa insurance, mga kapatid, mayroon tayo dito sa fellowship. Praise God. Sabi nila ang savings, of course, sabi niya sa pera, kailangan may financial freedom po tayo. Praise God. Sa pera ay may tinatawag na budgeting. I hope nagbabudget tayo. And then ang kasunod niyan, kailangan din pagpreparahan natin ang ating kinabukasan, ating future. Kaya may tinatawag tayong savings, mga kapatid. On top pa yan sa ating emergency fund. Narinig niyo ba yung emergency fund? Emergency fund natin dapat daw 6 times or 6 months ng 6 times ng ating salary. Dahil hindi mo alam, baka bukas sabi ng employer mo, uwi ka na, maghanap ka na ng kailangan hanggang makakita ka ng bagong trabaho, dapat mayroon kang emergency fund. Hindi lang yan sa kung mawalan ka ng trabaho, mga kapatid. Ganun din yan sa mga sinatawag nating emergency sa medical or sa health natin, mga kapatid. Sa medicine. May tinatawag na Murphy's Law. Praise God, sa budgeting na darating talaga sa buhay natin na mangangailangan tayo ng resources sa emergency sa buhay natin. At ang pinakamataas doon, mga kapatid, lalo na sa amin na medyo mataas na ang aming edad, ang payo sa amin ng mga insurance advisor or agent, mga kapatid, is kailangan may investment na kayo. Bakit niyo ako tinitingnan ng ganyan? Ang ating buhay is a form of investment din, mga kapatid. At naniniwala talaga ako sa pangangaral at sabi ng Panginoon, na sabi niya, where your treasure is, there your heart be also. Hindi niya sinabi, where your heart is, there will your treasure. Dahil sabi niya, kung saan ka nag-i-invest ng iyong kayamanan, mga kapatid, nandoon ang iyong puso. Praise God. Kaya nga, kayo narito pa dahil you are investing your life in Jesus. Di po ba? Dahil kung ang investment ninyo sa ibang bagay, wala kayo dito. Kaunting sakit lang siguro ng kalingkingan mo. Sabihin mo, hindi na ako pumunta doon kasi masakit ang kalingkingan ko. No? May kaunti kaming discussion dito ng aking asawa or aking pamilya. May kaunti kaming tampuhan. Ayaw ko nang magsimba. Pero bagkos hindi yan, mga kapatid. Dahil alam ko na nag-invest kayo ng inyong buhay sa gawain ng Panginoon. Ulitin ko, katangahan ang mamuhunan ng lahat ng ating ari-arian o ng ating kayamanan dito sa mundo. It is fully to invest all here
on earth. Praise God. Bakit hindi sinabing ignorante? No? O kamangmangan ang mamumuhunan sa lahat dito sa mundo. Dahil somehow mga kapatid, nakakarinig tayo ng mensahe, we heard a message that we need to invest everything, if possible, sa Panginoon. Why? Because everything tied to time is temporary. Lahat ng nakatali sa oras ay pansamantala. Tingnan mo. Okay, ang buhay natin nakatali sa oras. Di po ba? Ang trabaho natin nakatali sa oras. Ano pang nakatali sa oras? Lahat na lang mga kapatid nakatali sa oras. Kahit tiyan natin nakatali sa oras. Maya-maya gutom na naman tayo. Pansamantala lang ang busog. Pati tulog natin. Di po ba mga kapatid? Praise God. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 4:18, while we do not look at the things which are sin, but at the things which are not sin. Hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. For the things which are sin are temporary. So lahat pa lang na nakikita, nakatali sa panahon. Amen. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. But the things which are not sin are eternal. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Praise God. So the Lord Jesus gave wise advice for investing. Everybody say, wise advice. Matalinong payo. Praise God. Para sa pamumuhunan. Sabi niya sa Matthew 6:19-20, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Tingnan nyo ang paa nyo, nakaapak pa ba sa lupa? Sa sahig. Praise God. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Amen. At dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay makapasok at makapagkakapagnakaw. Praise God. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanang nan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang at ang hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Praise God. Tanungin mo ang katabi mo, narinig mo na ba yan? Ginagawa mo na ba yan? Panahon na. Amen. Praise God. Now, si Apostol Pedro, mga kapatid, hindi ko magtatagal, uwi tayo. Wala ba tayong birthday celebration mamaya? Alam ko, third Sunday ngayon. Praise God, Luke Sunday or Luke tayo, mga kapatid. But Peter invested in Jesus' life. Tulad natin. He heard the call of Jesus to follow Him and obeyed. In Matthew 4:19-20. Then He said to them, follow me and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and followed Him. Nakita niyo ba yan, mga kapatid? Agad-agad silang sumunod sa Panginoon. At kasama doon si Apostol Pedro sa mga tinawag at this time. Praise God. But the same Peter, near the end of life, had no regrets. Wala siyang regret, mga kapatid. Wala siyang sisisihan. Amen. Wala siya magbasol. Awanin ti pagbabawyan na. Awanin ti man dito. Awan ti pagbabawyan na.
pagbabawyan na. Amen. Kung sa Ilonggo pa, wala siya sing paghinulsol. Aber, mga kapatid, praise God. Sino ba ang nagsisisi na naglilingkod siya sa Panginoon? Praise God. Huwag mong itaas ang paa. Praise the Lord. May rason yan, mga kapatid. Because Peter had proven the promises of Christ. Pinatunayan niya ang mga pangako ni Kristo. Iyang napamatudan ang mga saad ni Kristo. Pinaniknikan na dagiti ka rin ni Kristo. Amen. Ginpamatudan niya ang mga saad ni Kristo. Praise God. Sabi sa verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ito yung sabi ni Apostol Pedro, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo. Praise God. Minsan ang akala natin, mga kapatid, ay dinelay ng Panginoon masyado o binagalan ng Panginoon. Hindi. Praise God. Sa kanyang kabagalan, mga kapatid, actually, yan ay malaking awa ng Diyos sa atin. Praise God. Hallelujah. Dahil ayaw niyang mapahamak tayo at matanggap natin, mga kapatid, ang parusa, bagkus gusto niya, mga kapatid, hallelujah, na matanggap natin ang kanyang pangako. Matyaga lang talaga ang Panginoon sa atin. Paalala niyo ba kung minsan, mga kapatid, ang inyong masasabi nating ugali? Praise God. Kung minsan hindi tayo makapagantay. Di po ba? Sabihin na lang natin hindi tayo matyaga. Kaya ang mangyari, wala tayong nilaga. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin natatanggap ang mga pangako dahil hindi tayo nag-antay. Praise the Lord. Sabi ng iba, well, ang tagal sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Maybe may ginagawa pa siya sa buhay mo na pag natanggap mo kung anong hinihingi mo sa Kanya, ay ready ka na. Maraming naghingi sa Panginoon na hindi pa sila ready. Praise God. Ang iba gusto na mag-asawa pero hindi pa ready. Pero mataas ng edad, pastor. Pero baka hindi ka pa ready. Or baka hindi yan ang calling mo. Di ba? Amen. Baka may nakita pa ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Dahil sabi niya, hindi ibig ng Panginoon sino man ay mapapahamak. Praise the Lord. Pero ang context na ito, mga kapatid, nagsasabi na kailangan magbalik loob tayo sa Panginoon. Dumating sa pagsisisi. Yun ang kagustuhan at kalooban ng Diyos na dumating tayo sa pagsisisi. Dumating tayo makipagbalik loob sa Panginoon. At yun ang sinabi ni Apostol Pedro, mga kapatid. Pinatunayan niya ang mga pangako ng Panginoon. Praise God. At gusto ni Apostol Pedro, kaya sumulat siya, mga kapatid, na epistle, na yun din ang gagawin ng iba. Yun din ang gagawin natin. Hinahangad niyang gawin din iyon ng mga gustong lumapit sa Panginoon. Ayaw ko nang basahin sa Ilocano. Actually, inilocano ko lahat. Binisaya ko lahat. Praise God. Ano ito? El Iliwena. Nga aramidin met dagiti daduma. Ha? Praise the Lord. Hinangad niyang gawin din yun ng iba. Nangandoy siya nga buhaton usab kini sa uban. Amen. Ginahandom niya nga himuon man inisang iban. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness? Kaya nga sinabi ni Apostol Pedro sa verse 11, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito,
Sa verse 10, makikita natin yun. Anong uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Praise God. Remember mga kapatid, na sa introduction pa lang ako, ang iba sa inyo, inaantok na. Peter made it clear made a clear call for wise investing. Sa introduction na ito, malinaw na tumawag o tinatawag tayo ni Apostol Pedro, mga kapatid, para sa matalinong pamumuhunan. Amen. Praise God. Tanungin mo ang katabi mo, namumuhunan ka na ba? May plano ka ba? Makinig ka. Amen. Makinig tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Dahil one way or another, mga kapatid, ganyan naman talaga. Diba? Ang ating ewan ko kung ang interpretation ng iba ganito. Praise God. Ang duty ng magulang, mga kapatid, is bigyan tayo ng edukasyon. Di ba? Una is provide for our needs. Amen. Ang magulang dapat pakainin ang kanyang mga anak. Huwag pagutuman. Praise God. Disiplinahin at papunta, kailangan makapag-aral, mga kapatid. Puhunan niya ng magulang sa kanyang mga anak. Kung magaling siyang mamuhunan, mga kapatid, praise the Lord, pag nakapagtrabaho na yan, hindi mag-asawa ka agad yan. Gaganti mo na sa magulang. No? At least, praise God, kayo na nakatanggap ng salary, ang unang salary ko, mga kapatid, ibinigay ko sa nanay ko. Praise God. Pero dahil umuwi ako sa amin, kulang na ang pamasahe ko pabalik, inutang ko. Pero at least doon magbigay, di ba? Nagbigay ka, hindi ka pa nag-asawa kaagad, di ba? Magbigay ka kaagad. Amen. Praise God. So malaking return yun sa pamumuhunan, di ba? Yun. Kaya kailang i-train maayos, mga kapatid. Lalo na sa Panginoon, malaking puhunan kung o malaking investment mo na yan, mga kapatid, pag na-train mo ang iyong anak na maglingkod sa Panginoon. Hindi mababayaran niya ng pera. Praise the Lord. Pero tulad sa amin ni Sister Nance na wala kaming anak, hindi kami pwedeng mamuhunan doon. Maliban kung mag-adapt kami, di po ba, mga kapatid? Alright. So kayon, ganun din sa inyo, mga kapatid. Yung mga walang asawa, di ba pinapaaral yung mga pamangkin? Puhunan din yan. Praise the Lord. Okay, let's talk about mga kapatid. Dito na tayo dahan-dahan mag-shift sa possessions, sa mga ari-arian. Okay? Ang buhay natin is, nag-invest ang Panginoon dito, mga kapatid. Una ang Panginoon ang nag-invest sa buhay natin. God has invested to us. Amen? Ang pangalawa, mga kapatid, nais ng Diyos na maging wise din tayo sa pag-invest natin sa kung anumang binigay ng Diyos sa atin. Kaya may parable of the talents, di po ba? Yung isa, binigyan ng 5 talento, na doble niya, mga kapatid. Ang isa, 2 talento, na doble niya. At ang isa, tinago niya lang. Praise God. At anong sabi ng Panginoon? Anong sabi niya sa Panginoon? Dahil sabi niya, ano ka? Mahirap kang amo. Mahirap kang tao na namuhunan sa akin, kaya tinago niya. Pero kinuha ang sa kanya, mga kapatid, at ibinigay sa yung namuhunan ng maayos, nag-invest wisely. Praise God. So sa mga possessions natin, mga kapatid, kung mamuhunan man tayo, siguraduhin natin, praise God, na magandang investment niyan or wise investment yan. Dahil ang problema sa investment, mga kapatid, gaya dito sa verse 10 ng 2 Peter, praise God, chapter 3, mababasa natin dito, mga kapatid, but the day of the Lord will come as a thief in the night,
in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat, both the earth and the works that are in it will be burned up. So may tinatawag na the deception of possessions leads us astray. No? Kung hindi daw tayo wise, hindi maingat, ma-deceive tayo, malinlang tayo. Praise God. At ang ating pamumuhunan sa ari-arian ay siyang magliligaw sa atin or tama ba yun mga kapatid? Magliligaw sa atin. Ililigaw tayo. The love of earthly possessions has deceived many. Ang pag-ibig sa mga ari-arian ay nalinlang ng marami. Praise God. Sabihin nyo, totoo ba yan talaga? Mayroon bang example? Mayroon. Dito sa buhay ni Lot, mga kapatid. Di ba lumago ang kanilang mga inaalaga ang hayop, mga kapatid. Sila ni Abraham. Pinagpala sila ng Panginoon. At nais nilang maghiwalay na dahil may contention na, mga kapatid, sa kanilang mga alagad or mga servants. So, may deception of possessions, mga kapatid, dito na pinakita kay Lot sa Genesis chapter 13. Basahin natin. And Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, and it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you go toward Zoar. Praise God. Nadaya si Lot. Una, nadaya ang kanyang paningin. Dahil nagbase lang siya sa physical, sa natural, mga kapatid, ang kagandahan noon. Okay. Anong kasunod, mga kapatid, sa verse 11 ng Genesis 13? Then Lot chose for himself all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated from each other. Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain and pitched his tent even as far as Sodom. Pero ito ang hindi niya nakita. Verse 13, but the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord. Amen. Kaya pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silangan, at sila'y kapwa naghiwalay. Nanirahan si Abraham sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay nanirahan sa mga bayan ng libis. Kaya mag-ingat tayo sa ating basis, mga kapatid. Huwag tayong padaya, praise God, sa kagandahan o karamihan ng ari-arian or ng kayamanan. Amen. May mag-offer sa inyo dyan, limpak-limpak ito. Nasalapi. Amen. Pero tingnan mo kung saan galing ang limpak-limpak na salapi at anong kapalit. Dahil may deception of possessions. Praise God. And it cost Lot his family. At naubos na rin ang kanyang ari-arian. Praise God. Ang panliling lang ng mga ari-arian ay nagpadala kay Lot sa Sodoma. Praise God. Dahil sa labas lang nakatingin. Ang Diyos pag pumili, mga kapatid, sa puso siya tumitingin. Praise God. Nung pinalinya ni Jesse ang kanyang mga anak, sabi ni Prophet Samuel, wala dito. Mayroon ka pa bang anak? Praise God. Dahil tumitingin ang Diyos sa puso, hindi sa outward appearance, mga kapatid. Ganon din sa mga ari-arian. Mayroong mag-ano dyan sa'yo, huwag kayong maskam. May mag-offer sa inyo na ang kikita na kayo sunod na buwan, ganitong persyento. Lalo yung mga high returns. Madaliin kayo niyan. Ito lang yan. Ito lang sa buwan lang na ito. Magmadali ka, mag-invest ka na. Yung 10,000 pesos mo, the next month, 15,000 na. Kung i-reinvest mo yung 15,000, sa sunod na buwan, 30,000 na. Sa sunod na buwan, 60,000 na. Oh. Tapos sa sunod na buwan, i-invest mo lahat, dagdagan mo pa, gawin mong 100,000 na.
Dahil katanggap ka ng 200,000. Tama kayo, wala na. Dahil na-deceive ka, mga kapatid, sa kayamanan. Amen. Yun si Lot, mga kapatid. The rich young ruler also, mga kapatid, cost his soul. Dahil tinawag siya ng Panginoon, di ba? Praise God. Sa Luke 18:18-25. Praise the Lord. Na sinabi ng Panginoon sa kanya na ay lumapit siya sa Panginoon, "Good teacher, what shall we do? What shall I do to inherit eternal life?" So Jesus said to him, "You call me good. No one is good but one, that is God." At sinabi ng Panginoon sa kanya, kasi sinabi ng Panginoon, "You know the commandments." Sabi niya, "Ginagawa ko yan." Pero sabi ng Panginoon, "You lack one thing. Sell all you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me." But when he heard this, he became very sorrowful, for he was very rich. Amen. Narinig nyo rin, mga kapatid, sabi ng Biblia din, na it is easier for a camel to go through the eye of the needle than a rich man to enter into the kingdom of heaven. Praise God. Anong nangyari doon? I believe it is the deception of possession. Pero yung deception of possession, nabasa natin sa 2 Peter chapter 3, verse 10, mga kapatid, malulusaw lang lahat yan. Sige nga, tanungin ko ulit kayo. Praise God. Ilan na ang pera sa bangko ninyo? Huwag niyong sagutin. Alright? Simba ko lang. Pag bukas kinuha ka na ng Panginoon, kanino pupunta yung inimpok niyo doon? See? I think alam nyo ng pangangaral ko, mga kapatid. Praise God, delikado yan. Amen. Hindi lang natin alam ang ating buhay. Di po ba, mga kapatid? Pero mas maganda, mga kapatid, praise God, na mag-impok tayo sa Panginoon. Mamuhunan tayo sa gawain ng Panginoon. Praise God. Ito yung palang yung verse 25, mga kapatid. Kinote ko lang, di ba, sa Luke 18:25 ba yun? Sapagkat madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaya sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Praise God. Ang tanong ngayon, mayaman ka ba? Sa nasabi ko ng mga kapatid, yun ay deception ng possessions. Kung may right perspective tayo, mga kapatid, I believe, praise God, hindi mahirap sa atin na pumasok kung mayaman tayo sa kayamanan ng Diyos. Ang Joy Fellowship, mga kapatid, mayaman tayo. Praise the Lord. Dahil kahit limitado lamang ang ating funds, mga kapatid, pero nakakatulong tayo. Mayaman tayo sa pagtulong, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi ko na siguro daanan ito. May isa pa, mga kapatid. Itong rich man, itong mayaman, na sabi niya, "You have all you have." Sabi niya, "I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry." Praise the Lord. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Parang payo ito ng isang mga kaibigan natin. Pupunta ka doon sa anong tawag doon, yung doktor sa isip. Psychiatrist. Para ito yung payo ng mga psychiatrist. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, "Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided?" Amen. Hangal sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa, at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? My conclusion, so is he
who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Tanungin mo ang katabi mo, mayaman ka ba sa Diyos? Tingnan mo ang mukha nila kung masaya kung hindi. Tingnan mo ang kanilang reaksyon kung talagang mayaman sila sa Diyos. Mayaman tayo mga kapatid. Praise the Lord. Ang kaligtasan lang natin mga kapatid, hindi mababayaran ng kayamanan dito sa mundo. Amen. Ang pagpahinga natin, ang kapahingaan natin mga kapatid, yung sound sleep natin, yung mahimbing nating tulog sa gabi mga kapatid na walang pag-alala. Praise God. Kahit may sakit man tayo, alam natin mga kapatid na ang ating Diyos ay magpapagaling. Kung may pangangailangan man tayo sa pera mga kapatid, alam natin that God will supply. Kung wala man tayong madaanan mga kapatid, alam natin that God will make a way. Kung na-trap man tayo ng kung ano-anong trap na yan mga kapatid na ginawa ng kaaway, pero nandyan ang Diyos na tutulong sa atin. Kaya mayaman tayo mga kapatid dahil hindi yan mababayaran ng pera. Praise the Lord. Peter urges us to look ahead to the coming of the Lord. Hinihimok tayo ni Apostol Pedro na hintayin ang pagdating ng Panginoon. Looking forward mga kapatid. Looking up mga kapatid for the coming of the Lord. Looking upward. Yun ang sinabi dito sa Bible. Let us look upward mga kapatid. Praise God. Bakit? Because it reveals that the things below are only temporary in nature. So, kailangan ang perspektibo natin hindi lang pababa, kung hindi pataas mga kapatid. Amen. Hindi tayo maghambing dito sa lupa mga kapatid na siya may bahay na, may lupa niya. Ang ganda talaga, pinagpala talaga sister, may sari-sari store na siya. Uuwi ako, wala pa nga akong sofa. Bakante pang bahay ko, wala pang finishing. Huwag tayong maghambing dito mga kapatid. Ihambing natin ang katayuan natin sa kalagayan natin sa Panginoon. Sa kalangitan mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Alam ko masasabi siguro niya, masabi mo lang yan pastor kasi may bahay ka na. Hindi man ako nakatira. Pero mga kapatid, hindi yan ang basyan. Ang ating basyan ay doon sa kalangitan. Kung marami ba tayong nadalang kaluluwa, mga kapatid, sa paanan ng Panginoon. If we have invested our treasures for the kingdom of God. So let us look ahead, look upward, mga kapatid. Sa itaas tayo titingin. Praise the Lord. Hallelujah. Natanong ko na ito, tanungin ko ulit mga kapatid. Ang tanong dapat is, what will your possessions be worth when Christ returns? Minsan pinipili pa natin hindi ko lang sabihin kung sino ang tumawag o tinawagan ko mga kapatid. Sabi ko, kumusta ka na? Kumusta ang iyong paglilingkod sa Panginoon? Sabi niya, alam ng Diyos ang aking puso. Sabi ko, pero hahatulan ka sa gawa. Alam ng Diyos ang puso mo. Pero hahatulan ka sa gawa. Ibig sabihin, ang iyong obedience. Praise God. Sabi ko, napatawad mo na ba yung nag-utang sa'yo? Nagkautang sa'yo? Napatawad mo na ba? Alam ng Panginoon ang puso ko. Hayaan mo lang ako. Praise the Lord. Amen. What will your possessions be worth when Christ return? Kailangan maglilingkod tayo mga kapatid, not only sa bibig, kung hindi sa gawa. Praise God. Wise ones invest in the things above that stand the test of time. Ang mga matalino, amen, ay mamumuhunan sa mga bagay na nasa itaas na matatagalan ng panahon. Amen. Praise God. It will stand the test of time. So ano yung sinabi ko kanina mga kapatid? Huwag padaya sa possessions. Deception of possessions. Ito naman, sa nabasa natin kanina,
10 and 11, I think bugbog na ang verse na ito mga kapatid, the dissolving of possessions will occur. Tapat talaga ang Diyos sa kanyang salita. Mangyari at mangyari ang sinabi dito sa verse 10 and 11. No? The day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with great noise, or a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned. Amen. Matutupok sa apoy, at ang mga lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Praise the Lord. Kung nagbabantay kayo mga kapatid, napakalapit na talaga natin sa nuclear meltdown. Parang wala lang, hindi lang tayo connected, pero kung nagbabasa kayo ng news, nakikinig kayo ng news o nanonood ng news, mga kapatid, isang ano na lang talaga. Ay nariyan na ang masasabi nating end of the world. Kaya maging masigasig tayo sa harvest, mga kapatid. Kaya nagdo-double time din tayo sa paggawa, mga kapatid, sa paghayo ng salita ng Panginoon para maani natin ang nais maligtas, mga kapatid, at nais makasama natin sa rapture. Global meltdown, or sabihin na lang natin nuclear meltdown na, mga kapatid. Di ba? Nagbabasa ba kayo ng news? Topple down na naman ang gobyerno ng Syria. Halos ang mga likong, ang mga rebelled, halos all rebellions ang nagtatagumpay. Pero darating ang false Christ, kaya mag-ingat din tayo, mga kapatid. Hindi na ako mag-dwell doon. Praise God. But the dissolving of possessions will occur. Isipin ang nakakatakot ng eksena, mga kapatid. Praise the Lord. And I know this will happen after the rapture. Na? Magpakawala ng nuclear missile, mga kapatid, ang isang bansa. Hindi lang naman, it takes minutes pa, mga kapatid, bago makarating sa ibang lugar, di po ba? So habang papunta yan doon, mas-sense ng kanilang mga radar, mga kapatid, makita nila, magpalipad din. Magpalipad din sila, mga kapatid. At kung magpaliparan na ng nuclear missiles, mga kapatid, saan tayo makatago? At saka hit pala yun, yung nuclear missiles na yun, mga kapatid, nuclear power na yun, pag sumabog pala yun, mga kapatid, init pala yun. Ang kanyang ibubuga at malulusaw lahat, madaanan ng init or ng heat waves na yun, mga kapatid. Praise God. Kung hindi ka magtago sa kuweba sa ilalim, mga kapatid, damay ka. Dito sa Singapore, wala pa naman ng pagtaguan. Walang kuweba dito, mga kapatid. Posible MRT train ba yun? Sa mga subway tayo, mga kapatid. Pero can you imagine, mga kapatid, pero dito, alam nyo ba ang mundo, mga kapatid, ang Earth, ang planet Earth, nakabalot pala ito ng masasabi nating, of course, sa taas, mga kapatid, is yung sinag ng araw. Malayo lang tayo sa sun. Pero dito, ang lupa, ang sa baba ng lupa natin, mga lava pala yan. Kaya tayo may mga volcano. Dahil sa ilalim pala niyan is yung crust, yung earth core ba yan? Doon sa ilalim, ay maiinit pala yan, mga kapatid. Praise God. At sa katapusang araw dito sinabi na malulusaw talaga ang mundong ito. Lahat na bagay dito sa lupa, mga kapatid, ay masusunog. The heavens shall pass away with a great noise. The elements will melt with fervent heat. Patapos na ako. The earth and its works will be burned up. The dissolution requires a decision. Sabihin mo sa katabi mo, magdesisyon ka. Dahil malulusaw ang mga bagay dito sa mundo. Paano tayo mamuhay ngayon? Sagutin natin ang tanong na yan, mga kapatid. How shall we then live? Paano tayo mabubuhay ngayon? Dahil alam natin na malulusaw. Praise God. Di, mag-invest tayo ng
matalino, wise investment. Peter calls us to consider all in the light of his prophecy. What manner of persons ought ye to be? Anong uri ng mga tao tayo dapat? Or anong uri ng mga tao dapat kayo? Sabi ni Apostol Pedro. Praise God. At isa lang ang sagot natin mga kapatid, dahil medyo matagal-tagal na tayo naglilingkod sa Panginoon, to be like Jesus. Yan ang gusto nating buhay, di po ba mga kapatid? Praise God. Ito isang tawag sa banal na pamumuhay na maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen. How has the prospect of what's ahead affected your life? Ito magdesisyon din tayo. Paano makaapekto sa iyong buhay ang pag-asa sa hinaharap? Praise God. Mataas tayong pag-asa mga kapatid. Alam ko mga kapatid, may mga victory report tayo dito at alam ko ang prayer nila, Panginoon, huwag ka munang dumating. Lalabas muna ang aming baby. Praise God. Pero mga kapatid, sabi ko nga, ito ay panggising sa atin na maggising tayo mga kapatid na daratmang prophecy nito ay matutupad. So the deception of possessions, the dissolving of possessions mga kapatid, at ang dulo, may tinatawag tayong the dividing of possessions, earns judgment. Ang paghahati ng mga pag-aari. Sabi dito sa verse 12, looking for and hastening the coming of the Lord, the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Na naghihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Praise the Lord. What shall we do with our possessions in the light of Christ's return? Matthew 6:20. Lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break or steal. Will you stand mga kapatid? Praise the Lord. The temporary trinkets of our time. Ang pansamantalang mga palamuti ng ating panahon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ni Moody mga kapatid, R.A. Torrey, about D.L. Moody, money held no charms for him. So sabi niya, wala. Hindi siya madaya ng pera. Amen. Yan ang purpose ng paalala sa atin ng Panginoon sa hapong ito mga kapatid. Huwag tayong padaya sa pera. Huwag tayong magbase lang sa panlabas mga kapatid o mag-decide sa major things sa ating panlabas. Ang maganda dito mga kapatid, si John Muller, sabi niya, God judges what we give by what we keep. That is the dividing of possessions, mga kapatid. Amen. Praise God. So ang altar call natin sa hapong ito, mga kapatid, has your life been centered on temporary trinkets? Nakasentro ba ang buhay mo sa pansamantalang palamuti? Nasentro ba ang iyong kinabuhi sa temporaryong mga dayan-dayan? Naisentro kaditi biyag mo kadagiti temporaryong nga arko? Nasentro bala ang imo kabuhi sa temporaryong nga mga alahas? Alam nyo ang sagot na yan mga kapatid, yan ang ating altar call. Kayo lang ang makakasagot niyan mga kapatid kung saan nakasentro ang iyong buhay sa oras na ito. Amen. Praise God. And are you ready to move to Christ-centered living? Yan ang inaalay ng Panginoon mga kapatid sa atin. Praise God. Bukas ang kanyang kamay mga kapatid. Bukas ang kanyang palad sa atin. Ang puso niya sa atin mga kapatid. Kung magdesisyon tayo, praise God, na ipamumuhay
hallelujah, or mamuhay na nakasentro sa ating Panginoon. Let Christ be the center of your life. Amen. And will you begin to live with eternity's values in view? Magsimula ka bang mamuhay sa araw na ito nang may pananaw sa mga mahalaga, praise God, sa mga halaga na mga eternity's values in view, mga kapatid. Amen. Praise God. Mag-iwan ako ng scripture na ito sa Matthew 13, verse 22. Now, he who receives seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. But he who receives seed on the ground, or good ground, is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces, some 100-fold, some 60, some 30. Ang napahasik sa mga tinikan ay yung nakinig sa salita. Alam natin, mga kapatid, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at iyon ay nagiging walang bunga. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay yung nakikinig ng salita at inuuna ito na siyang talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Panginoon, hallelujah, salamat sa paalala po sa amin, O Diyos, na dapat, Lord, nakasentro ang aming buhay sa iyo. Ikaw po ang nakakaalam, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa mensaheng ito, Lord, kung kanino, O Diyos, hallelujah, nakatuon, Panginoon, kanino, O Lord God, hallelujah, tatanggap, hallelujah. At Lord, makatanggap, Panginoon, sa mensaheng ito, Lord God, sa hapong ito. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, to examine ourselves, O Lord. I examine myself also this time today, O Lord. Hallelujah, Lord. Kung saan nakasentro, Lord, ang aming buhay at kung handa kami, Panginoon, hallelujah, na patuloy, Lord God, isentro ang aming buhay, Panginoon, sa iyo. Sa mga bagay, Lord God, hallelujah, Jesus, na walang hanggan, O Lord God, na halaga na walang hanggan, Panginoon. Napakahalaga sa iyo, Panginoon, Lord God, ang kayamanang, hallelujah, Lord, will remain, Panginoon, until, hallelujah, in the next life, O Lord Jesus. Lord, kausapin niyo po kami patuloy, Panginoon. Marami pa, O Lord God, hallelujah, nangangailangan ng ibanghelyong ito, Panginoon. Marami pa, O Diyos, hallelujah, Lord God, ang nais maligtas. At Lord, hallelujah, time, Lord God, ay mabilis. Hallelujah, time ay kumukunti, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, sa aming buhay. At Lord, maski na sa world events, Panginoon, nalalapit na, Lord God, ang iyong pagdating. Lord, ngunit kakaunti pa lang, Panginoon. Hallelujah, Jesus, ang nakatanggap ng totoong kaligtasan. Yes, marami, Lord God. Billions na ang mga Kristiyano, Panginoon. Ngunit, Lord, alam namin, hallelujah, Lord, tapat ka sa iyong salita. Yung sumunod lamang ayon sa iyong dakilang plano, O Diyos, ay siyang makasama, Panginoon. Hallelujah, sa rapture, Panginoon. Lord Jesus, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy kang mangusap, O Diyos, sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The altar is open, mga kapatid. And I would like to invite our first-time guest to come forward. Amen. Make an altar in this place, mga kapatid. In this simple reminder from the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, that we need